Barangay Kapasigan, alam nyo ba, nakaka-proud maging taga-Kapasigan. Tumitindig kayo sa giting ng Pasig. At bukod dyan, alam nyo po ba, na ang kapitana natin, kaisa natin sa good governance. Palakpakan naman po natin, Kapitana Jennifer Popot Marcelo! Maraming salamat po. Pa-extra lang po ako, no? Dahil ayokong palampasin tong pagkakataon na to na ako ang mag-introduce kay Mayor, di ba? Dahil unang-una, maraming salamat sa oras na binigay nyo para makinig sa patuloy na programa sa buong grupo ng Giting ng Pasig para makinig sa patuloy na programa at plataforma po nila. Hindi ko na po patatagalin pa dahil aking karangalan po na ipakilala sa inyo ang ehemplo ng mabuti at tapat na paggogobyerno dito po sa ating lungsod. Ang number 4 sa balota, ang aking mayor at mayor natin lahat, Mayor Vico Soto. Maraming salamat, Kapitana Popot. Magandang hapon, Barangay Kapasigan. Kamusta po tayo? Yung mga nandito po sa gilid, ayos lang po kayo dyan. Nakakagawat pala. Baka mapagod po kayo, pumuna kayo. Yung mga nakaupo sa ating VIP seats, okay lang po kayo. Baka napapagod na po kayo umupo, tayo muna kayo. Joke lang po. Yung mga nasa likod, rinig niyo po ako. Hanggang dun sa dulo, dito po. Grabe, maraming salamat, Barangay Kapasigan, sa inyong napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Nakikita ko iba't ibang mga sign, mga inbox po natin. Maraming salamat, nag-effort pa po kayo. Si Baby dito, may drawing pa. Maraming salamat. Thank you po sa inyong lahat. Mga kaibigan, 6 na tulog na lang. Sunday po yun, 6 na tulog na lang. Nakakapagsimba na ulit si Councilor Eric. 7 tulog na lang, mga kaibigan. May 12. Ilang araw na lang po. Ang tanong ko, Kapasigan, handa na po ba kayo? Sigurado na po ba kayo? Excited na po ba kayo? Excited na rin po ako. Kanina, kakwentuhan ko po si Kapitana po ninyo, si Kapopot, na nakita po natin maraming improvement na nangyari sa Kapasigan itong nakaraang mga taon mula nung siya po ay naging kapitana natin. Kapopot, congratulations sa lahat ng mga nagagawa ninyo. Ano ba yung hinagis? Nagkalat pa tayo. Wawalisin pa natin ito mamaya, ha? Kung hindi natin walisin mga bata, pati mga rapper ng candy. Diretso yan. Kami rin maglilinis niyan. Ngayon, habang nagkukwentuhan ko niya kami ni Kapitana kanina, hindi ko maiwasang mag-flashback ng konti. Babalik sa, hindi nga lang 2019 kundi 2016. Noong 2016, tinulungan niyo na po ako para maging konsehal. Ang maaaring hindi alam, yan, may picture pa po. Maraming salamat. Ang maaaring hindi alam, Kabarok, ang maaaring hindi alam ng mga iba sa inyo, nung patapos na yung term ko noong 2018, malapit na yung filing ng Certificate of Candidacy, ang plano ko po, hindi na ako tatakbo. Definitely, hindi na ako tatakbo para konsehal. Kasi bilang nag-iisang independente, sinubukan naman natin gawin ang lahat ng makaya. Pero alam niyo naman yung sitwasyon nun, iba. Wala naman akong naiisip nun. Unang term ko pa lang. Hindi ko naman naisip na pwede pala akong tumakbo ngayon. Katunayan, nag-desisyon ako tumakbo para ngayon. 2 araw lang bago ng deadline. Alam niyo, narinig naman po ng iba sa inyo yung kwento. Mag-change career na dapat ako. Nag-apply na ako sa Arellano. Nagsimula na ako mag-apply sa ibang para magturo. Hanap na ako ng ibang gagawin, babalik na dapat ako sa NGO work. Pero nung malapit na yung deadline ng filing ng COC 2018, naramdaman natin na parang ito na yung tamang pagkakataon para magpakilala ng tunay na pagbabago sa lungsod ng Pasig.
nag-usap kami ng masinsinan ni Congressman Roman. Sabi namin, parang ito na sa pag-iikot namin, na-confirm. Ang gusto ng Pasigueño 2019, iba naman. At lumaban tayo para sa pagbabago. Pero lagi po natin tatandaan na yung pagbabago, una, pwede magkaroon ng magandang pagbabago, pwede magkaroon ng masamang pagbabago. Kung maganda yung pagbabago, pwedeng mababaw lang, pwede rin malalim, pwedeng panandalian lang, pwedeng pangmatagalan. Ang gusto po natin na pagbabago sa lungsod ng Pasig, ang pinaglaban natin na pagbabago mula 2019 ay yung tunay at pangmatagalang pagbabago na hindi nakasentro sa isang tao, kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Ano po ba yung binago natin? Tinapos natin yung takutan, iniwan natin yung palakasan, naglinis tayo, tinanggal natin ng korupsyon. Paborito ko pong simbolo ng pagbabago natin, maaaring maliit na bagay, pero paborito kong simbolo ay yung pamaskong handog natin. Pero maliit na ano lang yan, maliit na halimbawa lang, pero malayo, malalim yung pinanggagalingan natin dito. Kasi natin, di ba, kailangan malakas ka para meron, o para mas magbibigyan yung samahan, yung kailangan hindi ka makikita nakasama yung kalaban. Alam niyo na po yun. Dumaan ang panahon na ang Kapasigan hindi po ganun kalakas sa nakaupong administrasyon. Nung naging mayor po ako noong 2019, alam niyo, nagulat po ako. Siguro maalala naman ito ng ibang barangay officials po ninyo. Nagulat ako kasi noong 2019, siyempre, participant po sa akin ng mga kapitan, ibang kagawad. Nagulat ako kasi dala-dala nila mga request letter. Wala naman masama doon. Kung anong hindi kaya gawin ng barangay, siyempre kasama sa trabaho ng barangay officials, na ilapit siya sa lungsod natin, sa city government. Pero ang kinagulat ko, kung ano yung laman ng mga request, na may mga request na pati panlinis ng mga sabon, walis, tabo, balde, bond paper, pati yung maliliit na bagay, pati yung iba, mayroong ball pen, lapis, pati yun kasama sa request sa city government. Nagtaka ako, ba't ganun? So, tinanong ko yung ibang kapitan, ang paliwanag nila sa akin, dati daw, ganun, lalo na para sa mga mas maliliit na barangay. Pero dati rin daw, pagka talagang kaalyado ka o kaibigan, lahat, i-grant lahat ng request, matik, lahat, approve. Maliit, malaki, lahat, approve. Pag hindi ka masyadong napapaboran o tinitingnan ka bilang kaaway, baka konti lang, may mga ibang barangay na nakausap na wala talaga. Hindi pinagbibigyan. Sabihin, next time na lang, pero wala. Hanggang sa matapos yung term, wala. Ano pong ginawa natin simula 2019? Papasok ng fiscal year 2022. Sinimulan po natin yung financial aid mula sa city government pababa sa barangay government. Ang ginawa po natin, naglaan tayo nung taon na yun ng 150 million pesos sa city government para automatic yung assistance ng city sa barangay. At kung ano yung nakikita ng barangay na pangangailangan nila, mga maliliit na na bagay. Sa maliit na barangay, 3 million per year. Sa malaking barangay, 5 million per year. Ngayon, pag na-liquidate yan na maayos, may bonus na 1 million. Saan po pwede gamitin ito? Mga maliliit na bagay. Yung ibang barangay, ginagamit siya sa pang-declogging ng drainage. Yung ibang barangay, ginagamit siya sa pambili ng mga silya. Ibang barangay, ginagamit siya sa konting maliliit na infrastructure works na kaya gawin sa 500,000 hanggang 1 million pesos. Iba-iba, depende po sa pangailangan ng barangay. Pero ang punto ko lang po, kung bakit siya kinakwento ngayon, ay dahil dito po, pinakita natin na posible magkaroon ng city government na tinatalikuran yung sistema ng palakasan. Ano pong ibig ko sabihin? Kung dati, pag pag malakas ka, pagbibigyan lahat ng request, kailangan dumaan muna sa mayor. I-approve niya isa-isa. Ngayon, automatic, yung 3 million, yung 5 million sa malaking barangay, kahit hindi kasundo ng mayor, ang kapitan, binibigay pa rin yun, automatic. Hindi kailangan malakas. Hindi kailangan nakadikit
Sa ibang salita, hindi kailangan na malapit sa kusina ang barangay officials. Kahit suportahan yung kalaban ko, pareho pa rin ang trato natin sa bawat isa. Pero yung mga iba, dapat, sa Kapasigan, wala naman tayong problema. Pero ibang barangay, dapat tanungin nila kung bakit. Diba, kung mga ayaw sa atin, wala naman problema eh. Ito, alam nyo, bago si Kap nandun naman sa meeting natin, si Kap May nandito rin po. Nung nakausap ko yung mga barangay officials bago noong campaign period, sabi ko sa kanila, walang problema. Kasi ginawa nga natin, pinaglaban natin ang pagiging malaya ng ating lungsod, ang natanggal nga natin yung palakasan system. Hindi nyo kailangan matakot dahil sa politika. Kung dati natatakot sila, pumunta lang ako sa barangay hall, kinakabahan na yung ibang kapitan nung hindi pa ako nakaupo. Alam niyo po yan, totoo yan dito, di ba? Ngayon, wala nang ganyan. So kung ano yung tingin natin ng tama, pwede tayo magdesisyon para sa sarili natin. Kung tingin nyo, dapat manalo si Vico, maraming salamat. Pero, ito po sabi ko sa mga barangay officials, ha? Kung tingin nyo na yung ibang kandidato mas okay, kung tingin nyo na yung ibang kandidato mas magaling, mas tapat, okay lang, walang samaan ng loob. Respetuhin natin ang desisyon na yan. Hindi babawiin ang barangay. Hindi babawian ang barangay ninyo. Pero, sana yun talaga yung totoong dahilan kung bakit kayo susuporta sa iba. Sana dahil talagang naniniwala kayo dun at hindi dahil bakit kaya? Lang naman yung sabi ko sa kanila. Usapang diretso, mas puti na yung prangkahan, di ba? Hindi plastikan. Pag sa trabaho naman tayo. Pero yan po, pag-isipan po natin din ng maigi. At sa mga ibang barangay, kasi minsan nakikinood din yung mga taga-ibang barangay. Pero buti na lang, sa Kapasigan, mabait ang inyong barangay officials. Tama ba? Ang ayaw tinawag ng iba kapatan. Hindi, mabait ang mga barangay officials natin dito. Naikwento ko lang po sa inyo. Dahil alam nyo, yan po talaga yung pinaglaban natin. Pinaglaban natin isang gobyerno. Tinataguyod natin ngayon mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. Kasama dyan yung mga nabanggit na kanina. Kasama rin dyan yung pagiging bukas ng ating pamahalaan. Pagiging transparent, kitang-kita. Yung libro natin, nakabuklat, kita po lahat. Wala kaming pwedeng itago ngayon. Ultimo mga kontrata natin. Nakakatawa nga, yung iba nagpe-press release pa. Nagpapa-press con pa. Hinihingi yung kontrata ng ganito, ng ganyan. Ang sagot ko lang, nasa website na naka-upload kahit walang humingi, nandito sa website. Google lang. Kahit naman lahat naman tayo dito marunong na mag-search, 'di ba? Sa Google, i-type mo lang. Kung halimbawa, ano ba huling project natin sa Kapasigan, Kap? Kunyari, isang drainage, isang kalsada, si Kapodel, nandito na rin pala. Parang tayo ng parami. O drainage ng isang kalsada, pinagawa. Gusto nyo malaman yung detalye ng kontrata? Alam niyo po ba, i-google nyo lang po. Tapos samahan nyo lang ng Pasig City. Lalabas po yung link sa website. Pwede nyo basahin yung buong kontrata. Ganyan po ang pamahalaan nyo ngayon. Pero aminin natin, dati hindi ganyan. Tinanong kayo ni Congressman kanina, sino po yung mga matatagal nang nakatira dito, more than 20 years. Maraming nagtaas ng kamay. Yung mga nagtataas ng kamay, mga seniors na po kayo? Senior na po? Senior high school na po kayo? Ano po ba? Senior citizen? Kakalituhan tayo nito eh. Mag-rewind pa tayo ng konti, 20 years. Babata pa nun. I-rewind tayo ng konti. Sino dito mahigit 40 years na nakatira sa Pasig? Ayun. Sino po sa inyo naabutan nyo ang City Hall natin na 3 palapag pa lang? Marami din. Di ba naalala nyo nung siya, hanggang naging 8th floor na. Hanggang nawala na yung mga octopus at lahat. Di ba naalala nyo? Doon yata kayo nagde-date po dati. Ano na eh? Ito po tanong ko dun sa mga nagtaas ng kamay. Nung nag-expand ng City Hall noon, nagpagawa ng mga bagong building sa City Hall compound, meron po ba dito kahit isang tao na nakakaalam kung magkano yung mga project na yun?
Nasa 1,000 na po ang natanong ko. Dito, mas mahigit 100 po tayo, baka 200 po tayo dito. Kahit isa, walang may alam. Sa ilang meeting, tinanong ko na po ito, kahit isa, wala pang nagtataas ng kamay na alam nila kung magkano. Masikreto noon. Pwedeng tama yung presyo, pwedeng mura, pwedeng mahal, maaaring overprice, hindi natin alam. At wala tayong paraan noon para malaman. Ngayon, kitang-kita lahat. Bukas tayo sa feedback, maganda, hindi maganda. Kahit sa pagpuna, bukas tayo kasi naniniwala po ako, nakasama yan sa trabaho namin bilang mga opisyalis ninyo. Kung magandang feedback, papasalamat po tayo. Pag hindi maganda, may obligasyon pa rin ako na pakinggan kayo. Pakinggan, tayo niyo yung ganitong project, o tingin niyo, may masama sa ginawa namin, dapat pakinggan namin kayo. Ganyan dapat ang pamahalaan. Hindi namin dapat minamasama yun pag may feedback. Basta nang gagaling sa mula sa katotohanan at mula sa sincerong intensyon. Kung talagang may question, may feedback na. Pero, ibang usapan naman po siguro kung galing sa fake news at galing sa paninira lamang. Ibang usapan naman po yun. Dahil alam natin, di ba, lalo na pag palapit ng palapit ang eleksyon, may iba, makapagtanong lang o makapag-ano lang, gusto lang kasi manira. Kahit minsan alam naman yung sagot, ganyan, kontrata, nasa website naman, bukas naman, pero magpa-press release pa rin. Para kunyari, may tinatago ang LGU. Magawa na lang ng kwento sa madaling salita. Ibang usapan naman po yun. Hindi kasama yun sa yung mga ganun, siguro sasangayon naman po kayo sa akin pag sabihin ko, huwag na lang natin pansinin yung mga ganun, di po ba? Na lang natin pansin. Basta tayo nagkakaintindihan, ang nakararami sa atin nagkakaintindihan na ito na yung tinataguyod natin na pamahalaan ngayon. Mabuting paggogobyerno, pagiging bukas ng pamahalaan. Yan po ang ginagawa po, pinaglalaban natin ngayon. Ngunit, sa pagpapakilala ng kahit anong pagbabago sa kahit anong laban, sigurado po na hindi mawawala ang mga tumututol, ang mga kumukontra, mga sumusubok na adlangan o ano po, yung mga ginagawa po natin. Kahit sa pinakamaliit na bagay, di ba, magpakilala ka ng pinakamaliit na pagbabago. May kahit isang tututol dyan, lalo na kung nakikinabang dun sa mga lumang kalakaran. Mapapansin naman po natin yung mga kumukontra sa pagbabagong ginagawa natin, sa mga programa natin, sila po yung mga nakikinabang noon. Nagkakasama na, nagsanib puwersa na sila. Palit ng palit yung puwersa, pero nagsasama-sama po sila. Lahat ng mga dating opisyalis na nakakahingi ng kickback, yung mga kontratista na kahit hindi dumaan sa proseso, binibigay na lang sa kanila yung project. Yan, nagkakasama na po. Hayaan na po natin sila. Basta tayo, ang nakararami sa mga Pasigenyo, ay naniniwalang nasa tama ang direksyon natin bilang isang lungsod. At yung pagbabagong pinakikilala natin ay hindi nananatiling salita lamang, hindi nananatiling yun lang sa mga okay, transparent tayo. May pagkakataon na makilahok sa gawain ng gobyerno ang mga tao, may pananagutan ng mga opisyalis ninyo sa taong bayan. Hindi po tayo tumitigil doon. Ngayon naman po, nakikita na naman siguro natin yung mga bunga nitong mga pagbabago na pinapatupad at pinaglalaban natin sa lungsod ng Pasig. Yung mga nakwento kanina, yung na-i-report sa inyo ni Councilor Kiko, na mahigit 3,000 pamilya na natulungan natin sa Pasig para mapasa kanila ang lupang kinatatayuan ng mga bahay po nila. Yung na-i-report ni Councilor Pau Santiago na wala pang 3 taon yung local senior pension natin, pero nag-i-expand na tayo para mas marami pang makasama. Yung naikwento po sa inyo ni Councilor Eric Gonzalez na yung ospital na malapit po sa inyo ay dinodoble na natin yung bed capacity at hindi lang para sa bata kundi para sa ating lahat. Yung naikwento ni Councilor Simon Tantoco na yung mga livelihood program natin, umaarangkada na, lumalaki na. Yung sa anti-pogo natin, yung pag-increase ng tapat loan. At marami pa pong iba, yung pagbaba ng presyo ng mga business tax para sa sari-sari store. Yan po ang natin, mga ginagawa natin para sa maliliit na negosyante. Yung kay Councilor Volta,
Wow, Pogi. Yung paglibre ng prangkisa sa tricycle. At marami pa pong iba. Ito na po yung mga bunga ng mabuting pamamahala. Ito na. Pero parang may nakalimutan po kung isang kasama namin. Ano? May isa kaming kasama na noong 2022, po siya pinalad, natalo po siya. Pero sa totoo, itong kasama namin, kung may isang tao na deserving po talaga, ako, masasabi ko na siya na yun. Makikita mo yung karakter ng isang tao sa pagkatalo. Makikita mo ang pagkatao ang pagkatao natin lumalabas ang katotohanan sa pagkatalo, sa pagsubok. Wala pang isang linggo pagkatapos matalo ni Coach Paul noong 2022, bumisita po siya sa akin sa opisina. Ang sabi niya sa akin, Mayor, hindi ako napagbigyan, pero gusto ko pa rin magtrabaho. Sabi ko sa kanya, paano ko magtatrabaho? Natalo ka nga. Ayaw magpaawat, mag-volunteer. Hindi niya kinailangan ng posisyon o titulo na itayo niya ang kauna-unahang CSO Academy sa Pilipinas. Wala pa siyang posisyon nun. Coach Paul Sinogat, maraming salamat. Talagang napaka-deserving. Buti na lang, nakagat na rin siya ng aso. Katulad ni Councilor Kiko noong 2022. Kung hindi niyo po natatanong, nakagat na rin po si Councilor Volta noon ng aso. Namatay po yung aso. Akala nyo nagbibiro ako, true story po yan mga kaibigan. Huwag kayong mag-alala, nag-anti-rabies na po si Conservator. At hindi na po siya nangangagat ngayon. Mga kasama, mula 2019, marami na po tayong napagtagumpayan. Malalaki yung mga pagbabago, reforma na ginawa natin, lalo na yung ang laking pera po ng pinag-uusapan natin. Kung meron akong isang kayang ipagmalaki, yun po ay na mula 2019, wala nang naging mayor ako, kahit isang piso dyan sa mga naririnig natin na kickback SOP, wala akong tinanggap. Yan ang kaya kong sabihin hanggang ako'y tumanda, yan ang kaya kong ipagmalaki. Pero noong 2022, mas umayos pa ang ating pamahalaan, mas kinaya pa natin na yung pagpapaigting ng mga reforma na simulan. At yung mga programa, yung pagpapalawak natin, ang laking tulong po na binigyan niyo ko ng mga kasama, pati sa konseho. Ang Vice Mayor po natin mula 2022, pwede rin natin siyang ipagmalaki. Ang Vice Mayor po natin, kilala niyo naman, siguro nakita niyo naman kung paano siya magtrabaho. Professional, mahusay, pero pinaka-importante sa lahat, may integridad. Vice Mayor Dodot Jaworski, ating mga konsyal. Congressman, kailangan ko pa bang banggitin? Pero kahit sigurado na po kayo, ito po, Kapasigan. Kahit alam ko naman po na lahat tayo isang congressman natin, pero kahit sigurado na po kayo sa bobotohin ninyo sa congressman, hinihikayat ko po kayo, pag may oras po kayo, basahin niyo pa rin po yung kamaypay niya, o kaya yung sa Facebook page niya, search niyo lang po, Congressman Roman Romulo. Alam ko sigurado na po kayo, pero maganda po malaman natin kung ano yung mga ginagawa ng ating congressman pag nandun po siya sa batasan. Kasi yan po yung pinaka-importanting trabaho niya. At ang congressman natin, talagang nagtatrabaho. Roman Romulo. Sigurado po ako na basta't magkakasama tayo ngayong 2025, kung ano yung narating na natin bilang isang lungsod, mas malayo pa ang ating mararating. Ang importante, dito sa lungsod ng Pasig, nagkakaisa tayo at ayaw na natin bumalik pa dun sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso lang tayo. Maraming Kapasigan. God bless Pasig City. Maraming salamat po. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Barangay Kapasigan, vote straight po tayo sa giting ng Pasig. Muling iboto